Naku po, ito po, na-corner po si Pastor dito ni Jimmy Bondoc na kung saan pinapili siya na ano ba talaga, na kung bakit ba impeachment, para sa niya impeachment na yan? Para ba sa accountability o para lang wag patakbuhin si Sara sa 2028? Ni-real talk siya, tinanong po si Pastor, ginamit pa po ang Diyos. Ang tindi talaga na ito, no? Sabi, tingnan mo sagot nito ni Pastor, pakinggan po natin. Sa bagay, opinion niya yan, no? Pero taong bayan naman po sasagot kung naniniwala sila no? No, kasi kung talagang para sa accountable yan, hindi lang para si Sara ang gagawin mo, para din sa lahat, pati sa flood control. No? Ito, painggan po natin si Jimmy Bondoc po at kay Pastor. To man, heart to heart. Kasi siyempre, alam niyo naman yung kulay ko, wala pong taguan. Yeah, kung saan nandiyan po yung programa na si GB Bondoc, alam natin certified DDS, at si Abante, di natin alam kung anong talagang pulahan ba yan, o loyal ba yan, o hindi ko alam, basta pastor na lang, no? Andyan si Palsis, no? Alam natin certified na pinklawan din, no? Sama-sama po sila ngayon yan na real talkan lang, walang personalan, walang kulay-kulay muna. Ang galing sa puso. Galing sa puso. Impeachment complaint, ang purpose po talaga is to hold her accountable or to prevent her from running as president. This is an innocent, standard question. Totoo ha. Ang Diyos ang witness ko dito. Okay. Kasi God is my witness. It is to hold her accountable. Okay. It is for her to answer all the allegations that she did not answer during the good government meeting. So this is not at all in your heart. Hindi ito to prevent her from running because she's very strong. We all admit Pero it. na-impeach na last year, di ba? They Void tried ab to impeach initio. her. Void ab initio. So hindi siya na-impeach. Pero I mean, they tried, but Yes. And actually, wala sa House yung decision. Hindi, ito kasi ikaw, Jimmy Bondoc, Atty. Jimmy, mali ka eh. Pag magtatanong ka, huwag papapiliin. Nagkaroon tuloy ng idea. Tanungin mo na sana, bakit gusto mo pa-impeach si Sara? Ayon sa puso mo. Dapat ganun. Pinapili mo, saan ka sa accountable ba? Kaya mo ini-impeach si Sara? O dahil gusto nyo ayaw patakbo sa 2028? Ayan, nakapili tuloy. Sabi ba naman niya, Pastor, testigo daw ata ang Diyos. Ay, Diyos ko po, ginamit pa ang Panginoon Diyos ha. Diyos ko po, ano ba naman to? Di ba? Ano ba to? Si Pabli, si dating user, si ex-pare na user. Hindi kasi alam mo, Sir Pastor, kung talaga accountable ang hinahanap mo kay Sara, at yun, ayon sa puso mo, at testigo ka mo ang Diyos, total ginamit mo ang Panginoon Diyos, hindi ka ba natatakot, Pastor, na kung alam mo, ang Diyos pala ang testigo sa'yo, na si Sara lang ang pinaginaganya mo? Hindi mo ba inaano sila BBF, kung ano ba yung mga nasangkot ngayon? Hindi ka ba naniniwala itong trilyon na korupsyon na to, wala lang po sa inyo? Tanong ko lang po sa inyo na hindi po yan na, kayo po naniniwala po ba kayo? Kasi para lumalabas po, ang si Sara lang po eh. Diba? Kung talagang totoong testigo nyo ang Diyos ha, kasi sinabi niya, testigo ng Diyos eh, alo ng Diyos yan eh. Ibig sabihin, dapat, yun nga lang makatestigo sa'yo ang mayor eh. Hindi ka na magsisinungaling eh. Testigo pa kaya, Diyos. Dapat, dinamay mo na rin yung yung mga anomalyang flood control ngayon. Bakit tahimik ata sila? Tahimik kayo pagdating dyan. Pagdating kay Sara, parang iba yata. Hindi. Parang ang hirap po paniwalaan, Pastor. Ang hirap po paniwalaan. Paano? Ang hirap paniwalaan po, Pastor. Di ba? Because the Senate, even if it convicts, pero unlikely nga sa ngayon sa politika to convict, they can just say, remove her from office. Iba pa yung removal plus Disqualification. I know. But we all know that magkapatid So, yun. Senador, I mean, Diba? more than si Kong Benny, Prosecution lang kami. Senador ang may ano Judges dyan. yung sagot. Yes, but we know na that is the natural evolution of that. impeachment. Tayo ng dito, mga grade 3, di ba? Ako, meron na ako reservation. For example, like in the Senate. Baka hindi pa manalo yung impeachment. Yes, but Baka hindi pa manalo. ako lang po, I had to Diba? ask, no? That what is in your heart, no? Hindi, kaya nga, di ba, impeachment is a political process. Yes, part and but parcel na there's yan. also a legal aspect to it because it's governed by the Tatanong ko kay Constitution. legal aspect na sabi nyo, panyero kayong dalawa. Di ba may sinasabing fruits from the poison tree? Fruit of the poisonous tree. Oh, yeah. Di ba si Madrid? Yung evidence kapag yeah? tainted. Oo. Do you think dapat mag-qualify yung si Madriaga sa ano na yun? But Hindi ako lawyer, pero i-argue ko the gano'n. only thing is, if ever that Vice President Sara loses in the impeachment court, she cannot run anymore. Yun ang palagay ng marami. Yes. Pero ako, ang unang-unang purpose ko dyan
is for her to be accountable to the people. Because, look, hindi naman pinag-uusapan dito yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo. Uy, di na pinag-uusapan. Ano ba naman? Sir, sige, palagi natin di pinag-uusapan ng pagtakbo, no? Bakit si Sara lang inaano sa accountable? Bakit? Wala bang yung pinapatunayan niyo si Saldi? Wala ba napatunayan niyo na wala, may karapatan tayong magsalita, sir, eh. Hindi lang para sa presidente natin sa Pilipinas. Sa nangyayari sa bansa natin, wala ba kayong, hindi nyo ba nababanggit yun? Banggitin nyo kami yan. Ang pinag-uusapan namin dito is the 2026 na as Vice President. It's not the 2028 running for the president. But Kong Benny, if it's just to hold her accountable, why not the plunder cases which are pending right now in the ombudsman? That still holds her accountable and has nothing to do with removal from office. I'm all for that also. So why not just that, di ba? Magtatanong muna ako kay Congressman Nabante. Mas maganda to. Okay. Alam mo, bago tayo tumuloy doon kay Harry Roque, papakita ko muna sa inyo to. Aba, si Risa, pinagkaguluhan yata, Yata, hindi ko alam eh. Kasi nakikibalita lang tayo eh. Pinagkaguluhan yata sa KIG. Ang lupit. Kalayaan Island, binisita at sinuplayan ni Risa. Naghatid umano ng ayuda, supply at tulong medikal sa Senadora Risa Ontiveros sa mga sundalo at civilian frontliner Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea ngayong Sabado. Naghatid ng supply ito ngayong Sabado. Layunin magbisita ng Senadora sa personal umano niyang ipakita ang support sa pakikisa sa mga Pilipino nagbabantay sa teritoryo ng bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa area. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Okay lang po ba? Magkukomento ako? Magbigay akong opinion? Ha? Hindi po ako naniniwala, ma'am. Hindi po ako naniniwala. Bakit to? Bakit to? Ha? Oo, binigyan mo ng tulong yan. Oo, sige, papasalamat sa iyo mga tao diyak. Pero bakit? Ma'am, tama yung sinabi mo para nagpapasalamat ka bilang bantay at teritoryo sa pagpasa mga Pilipino. Binabantayan yan. Ma'am, ginawa nyo ba sa mga flood control yan? Kayo po. Ginawa nyo po ba yan? Parang, kasi ang hirap paniwalaan na dati pa yung ganyan ng Pilipinas, dati pa po na gustuhin yan nila ng tulong. Ba't nag-iingay ngayon ng Coast Guard? Nag-iingay kayo? Bakit? Ano meron? Dati pa nangangailangan ng tulong yan. Panahon pa nga ni Tatay Digong eh. Nangangailangan ng tulong yan. Pagbaba pa ng Digong, nangangailangan ng tulong yan. Sa panahon natin yan, nangangailangan ng tulong yan. Yung eleksyon, senadora pa naman kayo, di ba? Nangangailangan tulong yan eh. Ang alam ko sa taong tumutulong, agad na tumutulong, hindi lang ngayon. Dapat noong pag ginagawa. Sabi ko kay Kiko Matching di ba? Si Kiko Matching, ang ingay-ingay nyo sa China. Di ba? Pagdating sa korupsyon, tahimik kayo. Di ba? Kaya, ang hirap paniwalaan, ma'am, ng ganito eh. Paano namin paniniwalaan ito, ma'am? Sabihin nyo nga sa amin, ikwento nyo sa amin, ikwento nyo naman sa amin, ma'am. Di ba? Magbasa tayo ng komento, ma'am. Magbasa tayo ng komento rito, hindi sa akin galing to, Nagpalakas para may recruit. Hindi ako sabi niya, ayos, nagkukumahog na. Wow, sana all bumisita, nagdedeklaran lang si BP, Inday, bumisita agad. Sana all ulul. Double time naman, baka madali ang botante. Ganyan dapat, hindi puro siraan. Ano sagot sa kanya? Ang kabutihan nila ay may limitasyon dahil nagpapabango malapit na eleksyon. Agoy, ngayon bisita ng mga lugar. Kaya kasabi ko sa inyo, pag malapit na eleksyon, makikita nyo na yung mga hindi dapat bisitahin, binibisita na. Yung mga hindi dapat kainin, kinakain na. Mga fishball, mga calamares, yung mga, alam mo yun, mga lumulusong sa baha, di ba? Hindi namang palusong-lusong, maglulusong sa baha, alam mo yun? Napaka-plastic, wala. Sino kaya ang mas maaga nangangampanya ngayon? Halata, besh. Wala nga sinasabi pero yung gawa. Yun ang ibig sabihin niya. Sabi nila, layo pa ang eleksyon, bakit ito siya? Naglabasan na pera. Kasi alam bakit? Mahalata nila yan. Dapat kasi ginagawa yan nung panahon pa noon. Sabi ko nga, ano pinagkaiba ngayon sa panahon dati? Alin yung dati? Palagay natin mga 2021. 2022 na, sige na. Way back tayo, 2023 na. Nasaan sila? Nagbigay ba ng ganyan? Alam mo yun? Ay, sa bagay, tulong yan. Pasalamat na lang sa Kalayaan Island, papasalamat sila. Pero, alam mo yun? Kayo, Muslim, mga kababayan, naniniwala po ba kayo? Ito ay isang totoo? Sige nga. Ayaw na unuhan ang taxpayer na mahirap mong basahin. Magkano binigayan ang balita? Alam mo, itong mga Pilipinong ito, pag sinabi magkano bigayan, bibintangan yung page na nag-post na magkano bigayan. Akala nila lagi may bigayan, no? Ang hirap talaga pag wala silang pera, no?
Dito tulad hindi ako nalalait sa walang mga pera, walang mga trabaho. Akala nila, kapag yung wala siyang trabaho, akala nila pag may nakakaangat sa buhay, nabayaran. Mali ho. Hindi ganyan ang Pilipino. Iba siguro. Hindi lahat. Ano lahat bayaran na? Kayo naman, oh. Nakikig-uso lang kayo, eh. Oh, mas masarap pa maligo kaysa pakinggan kayo. Ayan ang sabi. Oh, sige lang. Pakapalin natin ang muka. Oh. Sara Duterte, sabi. Ayos naman ma'am, may camera kasi ano po mainit na pang-issue. Kaya galaw-galaw din po. Oh, para saan ang pondo ng PhilHealth? Paldo ang balita ngayon. Ba't paldo ang balita ngayon? Hindi paldo yan. Nambabalita lang yan. Kayo naman, oh. Hindi lagay, anong sa atin, boss? Ganyan dating na pagkatuto naman. Di wow, si ate bumubunot sa sariling pera para isupply sa Calayan Island. Good luck. Hindi, eto pakita natin. Sabi nila pinagkaguluhan daw. Hindi naman pinagkaguluhan. Naki lang dito. Yan oh. Nagpa-picture lang si Madam, di ba? Wala naman masama dyan, nagpa-picture lang si Madam. Pero sabi ko nga, sana naman lang, baka ipanumbat ng mga tao to, buti pa si ganito, pumunta. Si Marcoleta, hindi pumunta. Yan ang kaisipan ng mga yan. Yan ang naratibo, yung mga yan. Di ba? Ngayon, kayo na po bala humusga na talagang, kasabi ko nga, dapat noon pa. Di ba? Ang ingay-ingay sa, di ba sila Kiko Matching, ang ingay-ingay sa China, ang ingay-ingay sa KIG. Pagdating sa flood control, anak ng tete, napakatahimik. Di ba? Napatunayan nagnakaw, harap-harapan na, may ebidensya na, may nakulong na. Nagsalita ba sila? Hindi. Ba't di sila nagsalita doon, di ba? Kasi yung puso ng tao wala doon. Doon nakilakita nila, nasa China puso ng mamamayang Pilipino. Pagkakataon na to. Di ba? Ang sama ng ugali, di ba? Dito tayo kay Harry Roque. Pakinggan natin kung paano mananalo si Sara sa 2028. Nanginginig na silang lahat. Nung pagkatapos silang api-apihin si Inday Sara, ngayon nanginginig sila sa takot na nag-anunsyo kasi katotohanan, walang kahit sino na lalapit sa boto na makukuha ni Inday Sara kung eleksyon ay ngayon na. Pero sa mga susunod nating vlog, ay pag-uusapan natin yung mga balakid sa kanyang kandidatura. At syempre, alam na naman natin kung anong gagawin ng mga Marcos. Mandaraya yan. Kaya nga hawak ni Lisa Tanas ng Miro. Kaya huwag kayong talaga magpakampante pa rin dahil yung mga Marcoses, ang plano talaga, Marcos Forever 2. Kaya tayo po'y maghanda sa isang napakatinding laban dahil alam natin na gagawin nilang lahat para wag maging presidente si Inday Sara Duterte. Hindi, ngayon pa nga lang eh. Kung ano sabi kay Sara eh. Nagtutulong-tulungan na, nagtutulong-tulungan. Sabihin, accountable daw. Sus, accountable. Si Sara lang pinagtutulungan nyo. Ibig sabihin, lahat yung matino. Ibig sabihin nyo, si Sara lang hindi matino. Ganun ba yon? Kayo naman, no? Hindi pa sapat at pinakulong nila si Tatay Digong. Hindi pa sapat at pinag-aapi nila lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong kasama na si Inday Sara at ang inyong abang lingkod. Pero hindi pa po yan sapat dahil talagang hindi sila titigil hanggang hindi sila manatili sa pwesto forever na hindi naman tayo papayag. Alam nyo, kung babalikan nyo yung kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng ama. Diba? Nagkaroon ng snap elections. Dinaya. Anong nangyari? Doon nakilala ng NAMFREL kasi nag-walk out yung mga nagmaman ng mga computers dahil talagang di nila maatid ang pandaraya na ginagawa ni Marcos Sr. So, ganyan din po ang gagawin natin ngayon. Tayo po talaga yung maninindigan dahil alam natin, so tatangkain nila nakawin ang eleksyon sa atin. Pero wala na tayong choice. Talagang laban. Sa demokrasya, talagang eleksyon ang labanan. Ang problema nga lang, ang eleksyon talaga ay prone to dayaan. Pati ang European Union po, nung sila nag-observe ng huling eleksyon, ang kanilang obserbasyon, vote buying, ginagamit ang AX, TUPAD, etc., para vote buying purposes. So dapat Yan. Diyan, minulat ang mga Pilipino. Yan sa AX na yan. Diba? Bilyon ng pondo dyan. Na? Pagkabigay, real talk to. Pagkabigay, anong ginagawa? Pinansusugal. Umaasa. Kaya tinuturoan nila yung mahirap na maging tamad lalo. O huwag na kayo magtrabaho, bibigyan na namin kayo para kami lagi boboto nyo. Parang ganun eh. Diba? Tanggalin mo yan, ilagay mo doon sa kuryente sa sinasabi ni Senator Marcoleta. Diba? maitigil na yan. Ginagamit pa yung AX na sa pagpapapogi ng mga politiko eh. Ng 2028 elections. Pero pinakamalaking
banta po si Electronic Garci. Mm. Dahil dati-rate, nung mano-mano, siyempre, pwede mandaya, hindi ganun ka dami ang pwedeng dayain. Ngayon, pag Electronic Garci, pwedeng wholesale. At siyempre, depende yan kung sino may hawak ng makina. Dahil hindi naman natin kilala kung ano itong Miro eh. Sana nga po, sila ay magiging tapat. Pero titignan po natin, sana maging vigilant yung ating mga computer expert gaya ni Dr. Mana, Dr. Mana Lastar sa pagre-review ng source code para malaman natin kung talagang may dayaan dyan sa source code ng mga makina. Sana si Glenn Chong maging aktibo pagbabantay ng maiwasan ng electronic Garci. Pero wala tayong magagawa. Talagang sa demokrasya, sa eleksyon ngayon, ginawa nila automated. Kami talaga sa mulat-mula, tutol dyan sa electronic Garci na yan. Sa Smartmatic pa lang, linabanan na natin sa Korte Suprema yan. Tayo nagsampa ng kaso laban dyan. Pero hindi naman tayo pinatigan at sinabi ng Korte Suprema, kinakailangan ituloy na nga yan. Maski na, napakadaming bansa na dito sa Europa, kasama na po ang Germany, kasama na sino pa ba? Germany, ang Switzerland, na bumabalik sila sa mano-mano. Ang kanilang ginagawang automated lang ay sa canvassing, sa suma total ng mga boto. At pero dun sa pagbilang sa presinto, bumabalik sila sa mano-mano dahil ito nga ay karapatan ng taong bayan, yung public counting at private voting. Pero let's cross the bridge when we get there. Siguro imbitahin namin si Glenn Chong bago umuwi si Palanggang Harlika nang tayo magkaroon ng talakayan kung paano maiiwasan ang electronic Garci. Ngayong deklarado na ang ating VP Sara para kandidato sa presidente. Pero wag po kayong magkaroon ng misimpression or wag niyong isipin na ang pag-asa na lang natin ng eleksyon. Karapatan po natin na tuldukan ang Marcos administration maski wala pang 2028 dahil siya po ay bangag. Dahil siya po ay wala ng kakayahan. Yan po ay karapatan natin. Hindi po yan incitement to sedition. Nasa saligang batas po yan. Kaya maski meron ng eleksyon na dapat paghandaan, kung po pwede pa rin natin tuldukan ang reign of the bangags, kinakailangan gawin po natin yan. Pero pag-usapan natin ngayon, sino ba ang karapat-dapat na maging Vice President ni Inday Sara Duterte? Well, alam niyo, itong diskurso nito ay hindi ko ililimitas doon sa kung sinong gusto kong maging Vice President. Ang aking konsiderasyon ay una-una, ang realidad ng politika. Ang realidad ng politika, paramihan ng boto. Alam ko naman na kung pagbabasihan yung huling eleksyon, talagang ako makakakuha ng kasing daming boto si Inday Sara Duterte nung siya ay Vice President, ay talagang panalo na siya. Hindi, mababawasan niya kasi iba talagang boto kay Sara galing kay Junior. Yung mga supporter ni Junior. Pero ngayon kasi marami na dismaya kay Junior no? Naging balance May mga naging balance may mga DDS na umalis, di ba? Pero duda ko niya, mananalo pa rin si Sara. Dahil ang mga naging matatag diyan, yung mga magiging matatag diyan yung mga relihiyon. Kagaya ng Muslim, KIG tuloy, ano yan? JIL, INC, iba pang religious group na kahit sabi mo, pagpalagay mo ang religious group ay nasa, palagay mo ang dami nila sa Pilipinas, nasa ano lang, nasa 100,000 lang, no? Malaking bagay 100,000. Pag sila nangampanya yun, ikampanya nila yung 100,000 na yun, dodoble yun. Ganoon lang yun di ba? Pero dahil nga po, mayroong magkakaroon ng malakihang dayaan ngayon, ay naasahan natin yan dahil hindi papayag ang mga Marcos to be forgotten, talagang kinakailangan, talagang buhos na buhos ang kanyang panalo na pati electronic Garci ay hindi magbubura ang panalo ni Inday Sara Duterte. So anong realidad? Ang realidad, ang mananalong presidente, ang pinakamaraming boto. Saan manggagaling ang mga boto? Ang pinakamalaking boto po nanggagaling sa Metro Manila and Balance Luzon. Ang Metro Manila at Balance Luzon po, 60%, 55 to 60% ng boto. Ang Visayas at Mindanao, miski po mag-solid yan ay amounting only to about 40 to 45%. Kaya yan po ang realidad. Kasi ang konsentrasyon talaga ng populasyon nasa Metro Manila at saka nasa Balance Luzon. So, anong realidad? Ang Marcos ay nasa Ilocos. Pero sa tingin ko naman, wala na talaga silang baluarte kasi ang mga nagpapatakbo naman talaga ng politika sa Ilocos ay si Amy Marcos na di umano ay hindi sila magkakampi ngayon ni Bongbong Marcos. Pero ang alam ko po talaga dyan, sa lokal na politika, may mga kandidato. Hindi ako naniniwala.
pag yan 2020, magkakampi na yan, dalawa na yan, magbabati na yan, maniwala ka sa akin. Pag-ibig pa rin ng kapatid. Kaya nga niya binulgar, di ba, doon sa INC rally, binulgar ni Amy yung di umano na pulburon, kasi pagmamahal niya sa kapatid na tama na ading. Yeah. Ibig sabihin, pagkatapos ng eleksyon na to, hindi niya pababayaan pa rin si BBM. Kasi panganay siya wala, alam mo, kapatid pa rin yan Kahit anong gawin mo, hindi naman ganun kasama yung kapatid na para takwil ni Amy yan Hindi ako niniwala. Kandidato si Amy, may kandidato rin si Bongbong, no? Diyan mismo sa Ilocos. So mukhang wala ng solid north. Okay? Ang solid north kasi hindi lang naman Ilocos yan. Nandyan din yung Isabela, nandyan din yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan. Lalo na yung Ilocano-speaking area ng Pangasinan. At alam naman natin na Pangasinan pa rin, kasama ang Luzon, at ngayon ang Batangas, ang siyang pinakamaraming botante. Pero ang realidad, ang boto ng Metro Manila at ng Luzon, kung solid, pwedeng labanan ang boto ng Visayas at ang Mindanao. So given na si Inday Sara talagang mangangalampak sa Visayas at Mindanao. Given din na hindi ganun kalakas sa mga Duterte sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. Pero ang issue, hindi naman para mas solid ng isang kandidato ang boto ng Metro Manila at ng Balance Luzon. Kasi si Tatay Digong, panalo pa rin by a small margin sa Metro Manila. So hindi ibig sabihin na palibasa hindi sila makakalampag sa Balance Luzon at saka sa Metro Manila ay hindi makakakuha ng boto ang Duterte sa Balance Luzon at Metro Manila. Posible pa rin manalo by a small margin si Inday Sara, lalong-lalo na sa Metro Manila. Maaring pagdikit, alam mo, malaking bagay yan talaga, yung 200,000, 300,000, napakalaking bagay niya. Parehas kayong 20,000, 20 million, tapos lamang kang 200,000, panalo pa rin si Sara Kaya malaking bagay. Hindi ko lang alam talaga kung ang Balance Luzon ay makukuha ni Inday Sara. So, yan po ang realidad. So, ngayong tatakbo na si Bibi Sara, sa tingin ko, walang kaduda-duda, mananalo siya kasi ang layo talaga ng mga kalaban. Layo talaga. Pero kung gagamitin nga ng dayaan, kinakailangan talaga tampak ang panalo niya. Dapat solid na solid. 95% ang Visayas at Mindanao at mukhang kaya naman yan. Sa Mindanao, kaya niya mag-95%. Sa Visayas, ang problema kasi, ang Western Visayas, dilawan yan. So, hindi niya solid ang Visayas. Sabihin na lang natin na 70% ang Visayas. Paglalabanan talaga, Balance Luzon at Metro Manila. Pero sa akin naman, miski makakuha na lang ng 40% ng boto si Inday Sara sa Balance Luzon at Metro Manila, 70% sa Cebu at 95% sa Mindanao, panalo pa rin si Inday Sara. Dahil imposible naman na yung kalaban niya, kahit sino yan, o doon dyan gagamitan ng electronic currency, na mag-90% sa Balance Luzon at Metro Manila. Sa tingin ko, hindi magbibigay ng ganyang solid lead ang Metro Manila kahit kaninong kandidato. Talagang hati-hati ang boto at plurality lang pagkadalo sa Metro Manila. So ang aking tingin, ang choice ng Vice President dapat unang-una makakatulong sa pagpanalo ni Inday Sara, hindi lang ordinaryong pagpanalo, kundi pagtampak na panalo. Pangalawa, dapat ang kanyang Vice President hindi na niya dadalhin. At yung Vice President nga niya, ang tutulong sa kanya doon sa lugar kung saan siya hindi ganun kalakas. Hindi ko naman sinasabing mahina si Inday Sara sa Balance Luzon at sa Metro Manila kasi lumalabas sa datos lately na meron pa rin siyang almost majority support dyan sa Balance Luzon at Metro Manila. Pero kung ako tatanungin, hindi Amy, hindi rin Robin Para sa akin, Senator Rodante Marcoleta o Bongo. Sure ball yan si Sara. Kung Rodante Marcoleta, Bongo, pwede. Oo. Pero si Amy malabo baka malaglag pa si Sara. Diba? Malamangan pa sila ni Lenny, ni Marcos Kung sakali tatakbo no. Okay, ganito lang po sa iyo. Maraming salamat po tayo sa inyong lahat. Papagpala sa inyo. Nagbigay po tayo ngayon ng mga panibagong reaksyon. Isang mapagpalang araw. Paalam po sa inyong lahat.